Samantala, aabot sa higit 1 milyong pisong tulong pinansyal ang ipaabot ng opisina ng Pangulo para sa mga biktima ng naging pamamaril sa Tacloban City noong nakaraang linggo. Ito ay bilang karagdagang tulong at suporta sa pamilya ng mga biktima bukod pa sa una na nilang natanggap na assistance mula sa DSWD at DepEd. Kasabay ng tulong, siniguro naman ng pamahalaan ang mas maigting na mga security measures sa mga paaralan, gayon din ang pangakong makakamit ang hustisya para sa mga biktima. Narito ang kabuuan ng balita. Nakakadurog puso. Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging trahedya sa isang paaralan sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi mula sa pamamaril noong nakaraang linggo. Ayon sa Malacanang Palace, ikinalulungkot din ng Pangulo na estudyante ang mga biktima habang mga kapwa rin nila mag-aaral ang sangkot sa karumal-dumal na insidente. Hindi man mapapalitan ang buhay na nawala mula sa trahedya, siniguro naman ng opisina ng Pangulo na maibibigay ang lahat ng kinakailangang tulong at suporta para sa mga pamilya ng mga biktima. Walang katumbas ang buhay ng isang tao. Pinapahalagahan ng Pangulo ang bawat buhay ng ating mga kababayan. Hindi man maibabalik ang buhay na nawala, hatid ng Pangulo ang lubos na pakikiramay at mahigit 1 million pesos na tulong pinansyal ang ipinaaabot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng mga nasawi at nasugatang estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Ayon sa Office of the President, ang pamilya ng 3 estudyanteng nasawi mula sa pamamaril ay makatatanggap ng tig 150,000 pesos na financial assistance. 50,000 pesos naman ang matatanggap ng 18 estudyanteng sugatan mula sa insidente. Bukod pa ito sa mga suporta at tulong pinansyal na ibigay na ng iba pang mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Social Welfare and Development at Department of Education. Kasunod ng insidente, mas pinalakas na rin ng DepEd ang mga hakbang pangseguridad sa mga paaralan upang maiwasan na ang similar na pangyayari. Maliban sa mga ito ay pinalakas na rin ng DepEd ang mga safety policies sa mga paaralan kasama ang paglalagay ng metal detectors, mga CCTV cameras at mga pinaigting na pakikipag-ugnayan sa mga magulang at barangay. Ayon sa palasyo, nakarating na rin sa Pangulo ang panawagan ng mga magulang ng mga nasawing biktima patungkol sa pagpapanatili sa DSWD ng kustodiya ng mga suspect. Paglilinaw ng Malacanang, ang pagpapanatili sa mga children in conflict with the law sa mga bahay pag-asa ay alinsunod sa batas kung saan sasailalim sila sa reformation at intervention programs, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi na magkakaroon ng hustisya. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila. Kaya naman, tinatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Para sa EuroTV News, niyalayagin sumasaludo sa bawat Pilipino.